Good morning po sa inyong lahat. Dito na ako. Medyo na late ako kasi gumawa pa kasi ako ng video para sa aking kapatid na si attorney. Yung sumunod sa akin. It's 60th birthday niya. Kaya medyo ano yung aking i-share ko. I think na-share ko na. Na-vlog ko dito sa aking YouTube. Anyway, at saka sa Facebook. Now, ang ano natin is, ano ba yung una natin, sa stay humble is practice humility, understanding humility, tapos the powerful humility, humble service. Nakuha ko ba yun? Humility in the... may na-skip tayo. Very important din to before yung power, after the power of humility is, after the power of humility is humble service. Ano ang humble service? It says here, as we explore the aspect of humble service, we realize that Jesus set the ultimate example for us. His life on earth was characterized by serving others without seeking accolades or recognition. By engaging in a humble service, we reflect Christ's love in practical ways. This quality touches hearts and opens doors for conversation about faith. Service born of humility demonstrates to the world that we care more about others than ourselves. Tingnan niyo ha. It is through this humble service that we nurture community, build relationship, and uplift those in need. Ito tama-tama pala, dapat pala before the election, ito yung aking ito yung mga character na mga dapat binoboto nyo sa eleksyon, sa yung maglilid ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi yung malakas na yung mga tao dahil porket nung araw natutulungan kayo, akala yung utang na loob nyo. Wala po tayong utang na loob sa ibang leader. Okay? Karapatan, it is their duty to serve us. Tandaan nyo to. Wala tayong utang na loob sa mga presidente, sa vice president, sa senators, sa congressman, mayor, or vice mayor. They choose to be a leader because they need to serve the people. Tandaan niyo po yan. Kasi ang baluktot ang ating paniwala. Ito po'y gagawin natin kung anong ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus sabi ng asawa ko kagabi, interpret ko daw lahat ito sa English. Sabi ko, sorry honey, majority of my people that listens to me are Filipinos that I need to speak in Tagalog or in Filipino. So anyway, etong tatandaan nyo, ang mga leader, hindi sila, it's their duty to serve the people. Tandaan nyo yan. Wala po tayong utang na loob sa kanila. Okay? So, yun ang sinasabing humble service. Si Jesus Christ nagpunta sa bundong ito being Prince of Prince, King of Kings, Hari ng lahat ng hari. Anak siya ng hari ng lahat ng hari. Siya ay anak. Dapat, diba, pag anak, prinsipe, no? Pero he came and humbled himself to come to this world to be with us, to serve us. Kaya nga, yung minsan may nakikita ko naghuhugas-hugas na mga paa, sa totoo lang, I find it so hypocrites. The thing that you have to do is do your job for the people. Hindi ka dapat nire-recognize. You don't need to be recognized. Actually, sa totoo lang, for how many years that I've been helping other people, I don't need recognition. Alam ng mga friends ko yan. Alam ng mga tao na tulungan ko. Sa sinasabi ko, huwag nyo yung pagkakalat. Ito lang, si Ruel lang kasi minsan inaano niya. Pero
inano ko lang kasi, kumbaga sa kwan I'm doing this. Actually, what I'm doing right now is I don't mind if they're only, sabi ko na nga, if they're only, nakikita ko yung trending ko. Kaya nga sabi ko kay Den, don't lose heart. Okay? As long as you make people happy, you make them, you know, there are so many few people that you make happy. Yun, dun tayo sa taong masaya. Hindi yung mga taong hindi lang gusto ang ating content. Right? Ang sa akin lang po kasi is, I preach the word of God, not preach, but I inspire you people. Kung konti, at least sa kahit na 10, masaya na po ako doon. Okay? Masayang-masaya na ako. Kaya nga kanina nga si Bimbim, gumagawa ako ng text ng text, Tita, Bible study na tayo. Sunday school pala, Sunday school. Sabi ko, mamaya, gagawa muna ako ng So, eto na, Bim. So, anyway, ang dapat pala ito inano ko, no? But I'm happy na not because I'm kakampink. Ang tingnan nyo ha, nakita ko si, yung kaibigan ko si Iko, kasi yan kapatid ng Vice Mayor ni Mayor Leni Robredo. Tinext niya sa akin picture ni Mayor Leni, dating Vice President. Alam mo, Vice President, sana President, no? Anyway, na walang bodyguard. Okay, walang bodyguard, sumakay ng bus kasamang anak. Nataon yung pamangkin ng kaibigan ko nandun din. Kinunan niya ng picture sila. Doon sila sa likod pa yata sila eh. Tapos nung nagpunta ako ng Bicol ha, kasabay ko now, Senator Bam Aquino. Nakasabay ko, hindi lang ako umiimik. Gusto ko nga magpa-picture pero marami akong kuha video na kasama siya sa aking, ano ko kaya? Hanapin ko kaya yung video ko na yun. Yung video ko sa Bicol, andun siya, may picture siya. Kunwari naman ako, hindi ko siya kilala. So anyway, alam niyo kung saan siya nakaupo. Hindi siya sa harap. Doon siya sa likod. Very humble. Yun, tama kung sinong bumoto kay Senator Bam Aquino. I salute you guys. You did a good job of voting him. And so with Kiko is also a Christian like me na, well, actually ako being a gardener who loves to garden, who loves to plant, that my great-grandfathers are farmers. Okay? They're farmers. Nataon sa pagiging farmer nila, nakapag sila, napapaaral nila yung anak nila. Gaya ng lolo ko, naging lawyer, naging judge. Tapos may anak siyang dentista, may anak silang nurse ba si Lola? Nurse, yung isang, hindi, hanggang ngayon never ko nakilala. Yung si Lola Pilar, teacher siya. Tapos may engineer siya. Tapos meron sila accountant, yung provincial accountant sa Palawan. Si Lauro Cortez. Oo, Cortez ang apelyido. So they are farmers. They are humble farmers. Okay? So, yun ang ko yung plataforma ni Senator Kiko Pangilinan. Gustong-gusto ko yun. Kasi it's about time Philippines is very rich in natural resources. Bakit hindi po tayo maging masipag para magtanim? Alam ang asawa ko nung nagpunta sa Philippines, so sabi nga niya kasi lagi binabagyo ang Philippines. Sabi niya, isip ka ng crops na gaya ng coffee daw. Sabi niya, coffee. Sa bundok. Yung start tayo magtanim, at saka hindi. Start na tayo magtanim ng mga puno. Kaya dyan sa Pilipinas, nagbabaha. Tamad kayong, nung araw, bata pa ako, under President Marcos, yung planting trees, yung bata, elementary kami hanggang high school, we plant trees. Tapos yung tinanim ko nung high school ako,
Doon malapit sa DPWH, kasi alam ko yun, dahil doon ang daddy ko nag-work noon, assistant district engineer pa siya noon. Doon. One time, tagal na, puno na po siya. So, we have to be resourceful para maging magandang ating bansa. We have to how to avoid. Huwag niyo naisipin yung mga korop-korop na tao na yun. Gawin niyo na. Kayo nang gumawa, magtanim kayo kung kailangan nga ako mag-donate ng pang seedlings, gagawin ko dahil lang basta masipag hula tayo. Anyway, that's a humble service. Okay? So, kung pwede ko nga lang makilala si Senator Kiko Pangilinan, namin, push through, advocate namin ang pagtatanim ng bawat isa, na bawat na may mga puno sa mga bahay, may puno sa bawat kalye, para hindi po tayo, eto kasing Washington State is a state of loggers. Yung lolo ng asawa ko, may laging business. Ang uncle ng asawa ko hanggang ngayon, may laging business din po sila. Timber. Okay? Pero hindi sila basta cut ng cut, nagtatanim. Kunwari, pinapatay muna nila yung mga ugat. Nakita ko pinapatay nila yung ugat ng mga nakat nila. Then after that, kung anong kinat nila, dun sila magtatanim ng mga puno. Right? I know, it's gonna be 25 years. Pero merong 25 years din. Sa kabila nito, mataas na siya. Ganun sana nga ating pag-iisip. Ang mga tao gusto nilang easy money. Okay? So, biblically po, ang leader na dapat inaano natin, yung mga taong they will humble themselves to serve the people. Okay? Simpleng-simple lang po ang humble service. Ito pala dapat. Na-skip ko. Bakit ko kaya na-skip? Napunta. Dapat blessing of humility. Dito pa muna tayo sa humble service. Tapos, ang verses dito is Mark 10 verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Mark 10:45. Basahin niyo yung Bible niyo. Kung ano pong binibigay ko sa inyo yung Bible verse, kung pwede lang, buksan ninyo yung Bible niyo. Okay? Galatians 5:13. You, my brothers and sisters, kakatin na naman ilong mata ko. We called to be free. You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Ano ibig sabihin? Yung sinasabi ko sa inyo, wala tayong utang talaga sa mga politiko. They have to, do not use your freedom to indulge the flesh. Huwag niyong api-apihin ang mga flesh, tayo. Rather, serve one another humbly in love. Okay? John 13 verse 14. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Ano sabi niyo? Yun nga sabi ko, ika-ipokrito minsan. Yung ibig sabihin po nito, it doesn't matter kung feet or kamay or ano. You also should wash one another. Hindi lang po ikaw, pati yung kabila ay mag-wash din. Okay? Kasi actually, yan ang very good example ni Jesus of humbleness before he died. Okay? He washes the feet of his disciples. Okay? So, ibig sabihin nun, him being the leader, he stooped down and washes the feet of his disciple. So, dapat ganun din ang gagawin ng kanyang mga disciple to serve other people. Humble service. Okay? And then, Acts 20 verse 35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. We must help. Sabi ko sa inyo, wala tayong utang na loob sa mga politiko. Sila ang dapat tumulong sa mga weak. Remember the words the Lord Jesus himself said, It is more blessed to give than to receive. O, diba? Matthew 23 verse 11, the greatest among you will be your servant. Okay? So, sana po, nakakuha po kayo ng messages dito na really,
nakaka-ano to, na-bless talaga ako sa studies na to, na it teaches me how to be one like this. Okay? So, ito na, promise na bukas, yung the blessing. Oh, ikaw yun naman, bago ng the blessings of humility, yung service, humble muna. So, di ba? Oh, wow, 15 minutes na. Anyway, so, always remember that what's going on right now, I'm just happy na there's so many people who listens and who natutuwa nga ako dahil yung mga ibang tao kung ano yung sinabi ko, they do it. Kung something is wrong, Lord be with me. Lord be with me. Yun ang sinasabi nila. I'm just so happy and I just give all the glory to God. So always remember that God, Jesus, and the Holy Spirit, Trinity yun, loves you. And I love you guys. Babush.